Sabi po rito ng ating Panginoon, amen, nawala po mga kapatid, ano? Amen. Na kung paanong ang church ay visible representation, amen, dito sa lupa, na kung saan mga kapatid, ang lahat, at dapat sana ay lahat na na transform, binago, amen, ng Panginoon ang kanilang buhay. Hindi ho pwede na kabilang tayo sa church, ngunit ang buhay natin na hindi nagbabago. Ang nare-recognize po, mga kapatid, na totoong church ng Panginoon, amen, ay may buhay na nabago. Everybody say amen. Praise God. At dito po, mga kapatid, tayo ay naging tagasunod ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, na sinasabing ang church ng Panginoon ay living organism. Buhay na organismo. Amen. Buhay, amen, na isang organismo, mga kapatid. Hallelujah. At tayo pong lahat ay pinagsama-sama ng Panginoon sa isang layunin. Dahil tayo po ay representative ng ating Panginoon. Amen. Dito sa lupa. Tayo ay agent ng ating Panginoon. Agent po tayo na kung saan ang mundo ay dapat matransform sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. That is the purpose of the church. We are God's representative. Kung meron pong embassy ang Panginoon, amen, na kung saan ang embassy ay representative, mga kapatid, ng isang bansa, na kung paanong ang church ay isang embassy na nire-represent po natin ang kaharian ng Panginoon. So tayo po ay kingdom citizen. Naniniwala ba tayong may langit? Naniniwala po ba isang araw ang Panginoon ay bababa dito sa lupa at ang lahat ng mga nagsipaglingkod sa Kanya at nanampalataya, siya'y dadalhin doon sa langit. Amen. Kaya po, mga kapatid, kung bakit hanggang ngayon ay naririto pa rin po tayo sapagkat, amen, ang embassy ito o ang church na ito ay agent ng Panginoon sa transformation. Alam nyo, hindi kaya ng gobyerno, mga kapatid, ang tunay na pagbabago ng sitwasyon na dumarating sa bansa natin. Praise God. Hindi po kaya ng government authority na magkaroon ng genuine, mga kapatid, na transformation. That's why kaakibat ng gobyerno ang religion, mga kapatid. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, yung salitang religion, di maiwasan, mga kapatid, na talagang may religion. Sa Biblia kasi merong tinutukoy na religion eh. Pero yung totoong religion ang tinutukoy kung sino. Ang totoong religion ay yung tao na iniingatan niya na yung kanyang sarili ay huwag mabahiran ng karumihan. Kasi maraming religious pero nasa kasalanan. Maraming taong, amen, banal pag araw ng linggo, pero after Sunday worship, mga kapatid, ay tuloy pa rin sa kasalanan. Hindi po totoong reliyon yon. Ang totoong religion, mga kapatid, ay yung iniingatan niya yung kanyang sarili, amen, praise God, na walang bahid dungis sa harapan ng Diyos. Everybody say amen. Although sa ngayon, wala pa namang perpekto sa atin. Tama po ba? Praise God. Wala pong perpekto. Dahil hanggang ngayon, tayo ay nagpapatuloy sa tinatawag natin pagiging sakdal. Amen? Yan nga. Why we need to hear the Word of God? Ba't kailangan nating patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos? Kasi ito yung dumadalisay sa atin eh. Ito yung nagpapasakdal sa atin eh. Na kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, tinutuwid tayo. Nire-rebuke tayo. Kaya nga profitable eh.
All Scripture is given by the inspiration. At ito ay profitable for rebuke, for teaching, mga kapatid, for correction. Amen. Na kung saan, mga kapatid, amen, habang tayo naririto at ang salita ng Diyos dumarating sa atin, yung revelation dumarating sa atin, amen, doon lumalago ang spirituality natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, praise God, as a church, mga kapatid, dapat ang church ay agent of change. You must be an agent of change. Yung tao na masyasiran mo ng gospel, na kapag ang taong ito nanampalataya kay Kristo, at ang taong ito, mga kapatid, binago ng Panginoon, yun ang totoong makapagbabago sa buhay ng tao. Salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Yan, tingnan nyo. Kapag ang isang tao po, halimbawa, ang isang taong naglilingkod sa pamahalaan, kapag God-fearing yan, mga kapatid, hindi magiging corrupt yan. Amen? Praise God. Kaya tingnan nyo, sa military, sa police, amen, patuloy po. Kaya may declaration ng presidente, kahit sino magpalit ng presidente, yung declaration, mga kapatid, ng tinatawag nating values, mga kapatid, patuloy po yan ay tinuturo sa lahat ng agency ng ating pamahalaan, mga kapatid. Amen. Yung moral values, mga kapatid. Praise God. Why? Sapagkat kapag ang tao naging masunurin, naging God-fearing, mga kapatid, amen, hindi gagawa ng kalokohan yan. Kasi alam niya, mayroon siyang accountability sa Diyos. Ang accountability po natin ay sa Diyos. Kaya magandang ginawa ni Brother, kahit walang nakakita sa kanya, walang utos sa kanya, amen, yung pagtulong, mga kapatid, amen, sa isang taong nangangailangan ng tulong, ay ginawa ni Brother Well. Kahit siguro, ordinaryong tao ka, bro. Kapag may puso ka na tulungan ng tao na yon, amen, gagawin mong tulungan siya. Everybody say amen. Amen. Praise God. So, representative. Lahat yung magsabing representative. Amen. So, dito po, mga kapatid, ang church po ay representative, amen, ng Panginoon. Pag sinabing representative, ito yung representative ni Lord na nakikita. Amen. The visible representative ng church o ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Tingnan po natin. Praise God. Okay. So, new people of God. Ibig sabihin, new people of God, mga tao, mga kapatid, na nakaranas na ipanganak na muli. Lahat yung magsabi ng amen. Hallelujah. Praise God. So tayo po, mga kapatid, ay representative ng Panginoon bilang kanyang mga tao. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. At pag sinabing new people sa Panginoon, mga kapatid, walang babae, walang lalaki. Wala pong gender, amen, differences. Ibig sabihin, ang pagtingin ng Panginoon sa atin ay pantay. Amen? Kung ang tao, meron silang tinititigan at meron po silang kinikilingan, as a new people of God, mga kapatid, lahat tayo rito ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Amen. So kung tayo po, ang trato ng Panginoon sa atin ay equal, pantay-pantay, dapat, makinig tayo, tayo din po, ang trato natin dapat sa tao ay pantay-pantay. Mahirap man siya, mayaman man siya, mga kapatid, amen, ang trato po dapat natin sa mga tao ay pantay-pantay. Kaya sa aklat ni Santiago, nirebuke niya mga mananampalataya doon eh. Kasi meron silang tawag dito, kapag ang dumating na tao sa loob ng church, mayaman, nilalagay sa unahan. Yung bang may nakaupo na, paalisin, para lang bigyan ng special treatment, mga kapatid, yung taong mayaman.
Hindi po inaalaw ng Panginoon yon, mga kapatid. Sa Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat ng magsabing amen. New people of God. May verse po yan, mga kapatid. Sabi po rito sa Galatians chapter 6, verse 15 hanggang 16, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new. Anong mahalaga? Amen? Kasi sa panahon nila, kapag tuli, binibigyan po nila ng special treatment kasi kaparehas nila paano po yung mga uncircumcised? Kaya sabi po mga kapatid, hindi makakapaghiwalay yung kanilang differences, sila man ay Hudyo o Hentil, mga kapatid, basta sa Panginoon, iisa kayo. Basta kay Kristo, pare-parehas po tayo sa paningin ng ating Panginoon. Ang mahalaga, mga kapatid, tuli ka man o hindi, ang mahalaga, ikaw ay isang bagong nilalang. Kaya hindi importante sa Panginoon panglabas na pagtutuli. Ang importante sa Panginoon ay yung pagtutuli sa kalooban, mula sa puso. Kasi dito raw po nanggagaling ang lahat ng klase ng kasalanan sa puso. Amen. Kaya ang tinutuli ay yung karumihan, amen, ng ating puso. Praise God. And verse 16, sinasabi po, amen, ni Paul sa mga taga-Galatians, amen, ang kapayapaan, ang kahabagan sa lahat, amen, ay ano? Siyang maghari, mga kapatid, praise God, sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Especially, amen, sa mga taong, amen, pinili ng Diyos, mga kapatid. And then, the following verse, mga kapatid, ang kanyang intention, nang sabi diyan, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, mga kapatid, according to His eternal purpose that He accomplished in Jesus Christ, o Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Ang maghahari po ay yung manifold wisdom ng ating Panginoon. Lalo na yung mga rulers, lalo na yung mga taong nasa authorities. Ano raw po ang dapat magro-rule sa atin? Wisdom galing sa Panginoon. Kaya alam niyo bakit binili si King Solomon? Praise God. Okay? Sabi ng Panginoon kay King Solomon, hilingin mo na. Ano man na gusto mong hilingin? O ano ba hiniling ni Solomon? Kayamanan? Hindi siya humiling ng kayamanan. Ang hiniling niya ay wisdom. Karunungan. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, nung siya ay, amen, humingi ng karunungan, pinagpala pa siya ng Panginoon, dinagdagan pa ni Lord ng kayamanan. Kasi, mahalaga yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. Bigyan tayo ng wisdom. Lalo na ikaw ay nasa authority. Sino ba yung mga nasa authority? Yung mga nasa government. Yung mga nagro-rule. Mga kapatid. Praise God. Na mahalaga po, nataglay natin yung wisdom mula sa Panginoon. Siyempre, ang pastor, kailangan niya ng wisdom ng Diyos. Kasi siya ay nagro-rule. Amen. Praise God. Meron siyang authority, mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba yon, mga kapatid? Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, yung confession ng Panginoon na itong church na ito ay ibibuild, mga kapatid. Amen. Praise God. Mula sa kapahayagan ni Pedro na siya ang buhay na anak ng Diyos. Kaya every time na nagko-confess tayo that Jesus is Lord, every time na nagko-confess tayo, mga kapatid, that He is, amen, the Son of the living God, siya yung ating tagapagligtas, mga kapatid, nagko-confess tayo, hallelujah, patungkol kay Hesus Kristo bilang isang buhay na anak ng Diyos. We are serving a living God. Everybody say amen. Ang pinaglilingkuran po natin ay buhay na Diyos. Hindi patay na Diyos, mga kapatid. Kaya dapat ang church ng Panginoon ay alive.
Amen. Dapat alive tayo. Dapat buhay tayo. Dapat nagre-response tayo, mga kapatid. Lalo na kapag ang salita ng Diyos, amen, kumbaga sa kumakain. Praise God. Napapasigaw ka. Ang sarap. Amen, mga kapatid. Kasi nalalasahan mo kung gaano kasarap yung kinakain mo. Ganon din po dapat tayo. Kapag tayo po, amen, yung salita ng Diyos, nalalasahan po natin, mag-respond po kayo. Amen. Magsabi kayo ng hallelujah. Magsabi kayo ng praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat, amen, buhay ang Panginoon na inyong o ating pinaglilingkuran. Hallelujah. So, new people. Lahat ng magsabing new people. Praise God. New people of God. Okay? Praise God. Isang bagong tao, mga kapatid, na binago ng ating Panginoon. At ang nagmamay-ari sa iyo ay walang iba kundi yung lumikha sa iyo. Hallelujah. Dapat maranasan mo yung naipanganak na muli. Amen. Yung tayo ay maborn again. Maipanganak muli, mga kapatid. Praise God. Sapagkat ang mga nanampalataya sa Kanya, sabi ng John 1:12, binigyan ng karapatan para tawaging anak ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, ang katotohanan, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Totoo ba yon? Pero naniniwala ba kayo, hindi lahat ng tao anak ng Diyos? Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yes, ang tao nilikha ng Diyos. Lahat tayo ay created ng Creator. Pero hindi lahat ay nire-recognize ng Diyos na anak niya. Kasi yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, sinasabi ng Panginoon na sila ay mga anak ng Diablo. John 8:44, ang sabi ng Panginoon, kayo'y sa inyong amang Diablo. Amen? Praise God. Sino lamang po yung mga taong tinawag na mga anak ng Diyos? John 1:12 hanggang 13. Ang mga tinawag na mga anak ng Diyos ay yung mga, amen, sumampalataya, amen, sa ating Panginoon, mga ipinanganak, hindi sa pamagitan ng laman, hindi sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Yeah, na born again na ba talaga tayo? Naipanganak na ba talaga tayong muli, mga kapatid? At tayo ba lumago sa ating pananampalataya? Kasi sa loob ng church, dalawang klase pa rin ng tao na meron sa loob. Amen? Praise God. At prone tayo sa pagkakamali. Prone tayo na mahulog muli sa kasalanan. Tandaan nyo ha, tinubos tayo ng Panginoon sa ating kasalanan, hindi lamang yung present situation natin. Amen. Kasi yung future mo, mga kapatid, ay pwede ka pa rin sagipin ng ating Panginoon. Alam ng Diyos, mahuhulog ka sa kasalanan eh. Alam ng Diyos, magkakasala ka eh. Kaya alam nyo yung 1 John 1:9, hindi para sa mga unbeliever yun. Ang 1 John 1:9 ay para sa mga mananampalatayanan na Jesucristo. Nang sabi doon, kapag tayo ay nagkasala, ang sabi, ipahayag ang ating mga kasalanan. Confess it. Amen. Praise God. At ang sabi, ang Diyos, tayo ay kanyang patatawarin. Ibig sabihin, kahit nagkamali ka, kahit nagkasala ka, huwag mong gawing dahilan yan na hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Hanggat hindi pa nagra-rapture, hanggat hindi pa siya bumabalik, pwede ka pa rin bumalik sa Kanya at manumbalik, mga kapatid, gawin mo muli yung ginagawa mong paglilingkod. And I believe, lilinisin ka ng Panginoon. Patatawarin ka ng ating Panginoon. So hindi tayo pwedeng mag-judge sa mga taong nasa loob. Everybody say amen. Although alam natin, mga kapatid, ang kanyang present situation. Alam natin kung anong kanyang kalagayan ngayon. Maring siya ay gumagawa o lumalabag sa kalooban ng Diyos.
Pwede tayong mag-observe, pero hindi tayo pwedeng mag-judge. Hello? Pwede tayong mag-observe, ulitin ko, pero hindi tayo pwedeng mag-judge. Bawal ang judgmental. Hindi lang sa taga-Itbulaga yan. Sa kingdom ni Lord, bawal ang judgmental. Everybody say amen. Praise God. Yeah, di ba, sabi ng Biblia, pag nakikita mo ang kapatid mo, gumagawa ng hindi ayos, kausapin mo. Pag siya nakinig sa'yo, di napagwagian mo siya, nakinig sa'yo. Pero kung ayaw, bahala na si Lord ang mag-judge sa kanya. Amen po ba, mga kapatid? Pero tayo, wala tayong karapatang humatol. Baka isang araw, mangyari din sa'yo yan. Mangyari din na ikaw ay makagawa ng hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. So, the church is the visible representative ng Panginoon. Everybody say amen. You are God's representative. Amen. Kaya hindi lamang po ang nire-represent mo, ano ang authority na meron ka, hindi lamang yon ang nire-represent mo. Ang pinakamahalaga at pinaka-importanting nire-represent mo ay ang kingdom ng ating Panginoon. Everybody say kingdom. Hallelujah. Yan po ang nire-represent po ng amen ng church, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya tayo po ay nasaan? Nasa process tayo ng patuloy na pagbabago ng Diyos. Tama ba yon? Everyone is in the process of transformation. Lahat tayo ay nasa proseso ng pagbabago ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, dapat sa atin, mga kapatid, nakikita natin kung ano po yung mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Dapat nararanasan natin, nararamdaman po natin, mga kapatid, amen, na may pagbabago na dumarating sa buhay natin, mga kapatid. Everybody say amen. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi lang nakakontain, amen, ang church sa salitang church lamang. Kasi ang mindset ng ating Panginoon ay kingdom mindset. Lagi magsabing kingdom. Kingdom mindset. Kasi siya naghahari, mga kapatid. At ang paghahari ng Panginoon ay hindi lamang po, amen, sa iilan. Ang gusto ng Panginoon, siya maghari sa lahat ng tao. Amen? Praise God. So, sa ngayon, mga kapatid, dalawa po naghahari sa mundo. Si Satanas at ang Panginoon. Kaya meron pong identity ang dalawang ito. Yung sumusunod sa Panginoon, siya ay lumalakad sa liwanag. Tama? Pero ang sumusunod kay Lucifer, sa Diablo, ay lumalakad sa kadiliman. Amen. Yung mga taong lumalakad sa liwanag, ito yung mga taong binago ng ating Panginoon. Pero nandito ba tayo dati? Nasa kingdom of darkness ba tayo dati? Yes. Amen. Tayo ay hinugot ng Panginoon. At tayo ay dinala niya sa kaliwanagan. Everybody say amen. Kaya iba ka na ngayon eh. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Amen. Yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, ibang-iba na yan. Everybody say amen. Yung mapapakanta ka eh, iba ka. Ibang-iba ka sa lahat. Kasi binago. Binago. Everybody say binago. Binago ng Panginoon, kaya iba na talaga tayo. Hallelujah. At makikita mo ang pagkakaiba mo kapag dumaan ka sa matinding sitwasyon na suliranin sa buhay. Paano ka mag-react? Paano ka mag-response, mga kapatid? Amen, sa Panginoon. Katulad ka ba ni Job?
nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon sa kabila ng sunod-sunod hindi pa nga siya nakakahinga. Ito na naman, may balita na naman. At ang balita, masama, mga kapatid. Dire-diretso, walang pahinga, mga kapatid. Pero si Job, mga kapatid, alam niya kung paano mag-respond. Sabi niya, hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina, babalik akong hubad. Amen. Kasi doon siya nanggaling, mga kapatid. Amen. So si Job ay patuloy nagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Darating ang panahon, isa na lang ang maghahari. At siyan, mga kapatid, ay pamamahalaan ng ating Panginoon. At tayo ay kasama niya na maghahari, amen, praise God, sa 1,000 taon na paghahari ng Panginoon. Everybody say amen. So what is the relationship of the kingdom and the church, mga kapatid? The church is the agent. Pag sinabing agent, vehicle. Amen. Agent or vehicle, medium, mga kapatid, kung paanong ang church o ang kingdom ay mapapalawak. Alam nyo, mayroong ipinag-uutos si Lord sa akin, mga kapatid. Amen. Na ma-expand po natin ang kingdom, mga kapatid. So, pinagpe-pray ko, mga kapatid, ko ano ang plano ng ating Panginoon. Praise God. Kasi hindi lang tayo pang nabotas. Ang scope ng kingdom ng Panginoon ay global. Everybody say amen? Yung gusto nyo magpagamit kay Lord, sabi ni Lord, gagamitin kita para maging representative ko. At yung mga tao, mapanumbalik loob sa Diyos. Amen. Dadalhin kita sa lugar, mga kapatid, na kung saan ay gagamitin tayo doon ni Lord. Hallelujah. Handa ba tayong magpagamit? Kaya kinakailangan lumalago tayo sa salita ng Diyos Amen? Kasi, ano ang masasabi mo? Ikaw ay ambasador, wala kang masabi. Hindi mo may represent. Ano bang kingdom ang nire-represent mo? Dapat alam mo yung kingdom na kinabibilangan mo. Everyone say amen. Hindi ho tayo kingdom ni Jehovah, ha? Everyone say amen. Kasi may kingdom din. At lalo na, hindi tayo kingdom ni Kibuloy. Everyone say amen. Tayo ay kingdom ni Jesus Christ. Woo! Everyone say amen. Amen. Kasi ang hari natin, yung Jesus, mga kapatid, na siyang nagbabago ng buhay ng isang tao na nananampalataya sa Kanya. Lahat yung magsabi ng amen. Hallelujah. Praise God. So bago ka makapagligtas ng iba, ligtas mo muna yung sarili mo. Everybody say amen. Ibig sabihin, pag nag-share ka ng gospel, nililigtas mo yung tao Pero ang tanong, yung sarili mo ba, naligtas na? Amen po ba, mga kapatid? Kaya dapat tayo mismo, alam natin, amen, kung tayo ay ligtas na. Okay, mga bisita natin, yung mga VIPs natin, mamaya, meron tayong conference. Praise God. Meron tayong conference. At ito po, ang i-discuss natin, be-verify natin yung kaligtasan natin. Yung paglabas mo rito, na-sure mo, ay, talaga ligtas na ako. Amen, mga kapatid. Praise God. So, tingnan natin, malapit ng ha? Pangalawa, the church is God's family. Tayo ay pamilya ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. At bilang pamilya ng ating Panginoon, mga kapatid, dapat tayo ay nagmamahalan. Amen ba, mga kapatid? Kung mahal mo ang kapatid mo, huwag mong hatulan. Paalalahanan mo siya. Kung siya man ay nagkamali, sabihan mo siya. With love. Ha? Huwag mo siyang sabihan at ikaw mali ang ginawa mo Dapat sabihan mo siya, alam mo, mali yung ginawa mo
Ganon dapat. Amen ba mga kapatid? Dapat, sabihin mo ito na may pagmamahal sa Kanya. Amen ba mga kapatid? So, kung tayo'y nagkakamali, tandaan po natin, sasawayin po tayo ng Diyos. Bababa ba si Lord dito para sawayin tayo? Huwag na lang si Lord. Anghel na lang eh. Baka mamaya may nakita tayong anghel, gumagano, no? Baka nagsubsuban na kayo lahat. Baka gano'n na yung maging reaction natin eh. Praise God. Pero dahil merong representative ang Panginoon at yan po yung pastor. Amen. Ang ginagamit ni Lord para i-rebuke tayo ay ang pastor. Kaya dapat handa tayo, willing tayo magpa-rebuke sa pastor. Kasi hindi naman po si pastor talagang nagre-rebuke sa atin eh. Ang nagre-rebuke sa atin ay ang Panginoon. Everybody say, si Lord yun. Sabi mo sa katabi mo, si Lord yun, ha? Si Lord yun. Hallelujah. Praise God. So, family. Pero, ang isa sa mga interesting dito, mga kapatid, na kung saan, sinasabi rito, hindi na po tayo, taga-ibang lupa. Foreigners. Amen? Praise God. At strangers, mga kapatid. But fellow citizens with God's people. And that is God's family. Tayo ay pamilya ng Diyos, mga kapatid. And also, members of His household. Membro ng sambahayan ni Kristo. Amen. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Tandaan nyo, napakahalaga itong salitang ito. Parang building. Bawat sulok, mga kapatid, merong cornerstone. Ba't mahalaga po yung cornerstone? Ilan po yung cornerstone na meron dito? Sabihin natin, ito, isa. Dalawa, nasa gitna. 3. 4. 5, 6, 7. Gaano katatag yan, mga kapatid? The more na maraming cornerstone, mga kapatid, the more na nagiging matibay ang isang pundasyon. Ang isang gusali. Amen, mga kapatid? Hindi po madaling mag-collapse. Ang isang mananampalataya, malalim, amen, may cornerstone, mga kapatid, nang sinasabi, ang chief cornerstone ay si Jesus. Gawin mo pong, amen, pinaka-batong panulok ng buhay mo, si Jesus. Kahit ano pang lakas ng lindol ng pagsubok ang darating sa iyo, hindi ka magkukulaps. Hindi ka babagsak, mga kapatid. Why? Malalim ang iyong cornerstone. At yan ay walang iba kundi si Jesus Christ, mga kapatid. Natin magsabi ng amen. Amen. What next, mga kapatid? As Christians, we are adopted into God's family. Ang ibig sabihin, mga kapatid, bilang anak, family, tayo na mga Gentile ay adopted child. Hindi po tayo legitimate na anak ng Diyos. Kasi ang legit na anak, mga kapatid, ay yung nanggaling, mga kapatid, sa Israel. Everybody say amen. Praise God. Pinagpala pa rin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya dito po, bilang adopted, ibig sabihin, yung pong tinatawag na born again experience, hindi lamang open sa mga Jew, kundi open sa mga Gentiles, mga kapatid. Tayo po ay inadopt ng Panginoon bilang kanyang anak, mga kapatid. Kaya hindi na ho tayo, amen, by creation lamang, praise God, sa physical, but also, we are creation through born-again experience. At yan po ang dahilan kung bakit tayo ay inadopt bilang anak ng Diyos. Everybody say amen.
Romans chapter 8 verse 14 hanggang 17. Sabi, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The word Abba, praise God, is a Hebrew word o sa New Testament, mga kapatid, Greek word na ang ibig sabihin po ng Abba ay ama, tatay. Pag ikaw ay inadopt, praise God, itinuring ka ng anak, pwede mo na siyang tawaging tatay. Hello. Praise God. Meron kang magiging spiritual father. At yan ay mangyayari, amen, sa experience sa tinatawag na born again. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. And now, if we are children, then we are heirs. Ibig sabihin, ikaw ay magiging tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung magkagayon, tayo'y, amen, praise God, makigalak o tayo ay, amen, nagiging bahagi, praise God. Tinatanggap natin yung mga bagay na kung saan may mga sufferings sa buhay natin in order that we may also share in His glory. Alam niyo, pag wala kang sufferings, hindi mo mapapatunayan, mga kapatid, amen, na ikaw ay isang totoong mananampalataya ni Jesucristo. Ito yung ring na ayaw natin. Suffering. May iba't ibang ring, di ba? Ano ba yung mga ring na yan, mga kapatid? College ring, wedding ring, engagement ring. Pero itong isang klaseng itong ring na ito, mga kapatid, ay suffering. Amen. Na kapag tayo daw po ay nakakaranas nito, nakikibahagi tayo sa mga hirap ni Kristo. Para ano? Darating yung panahon na tayo man din ay luluwalhatiin. Praise God. Diba? Sabi ng Panginoon, welcome, thou good and faithful servant. I-recognize ng Panginoon yung mga taong nag-overcome ng mga suffering sa buhay. Kaya tandaan nyo, hindi lahat ay parang nasa cloud 9 kayo. Hindi lahat ng pagkakataon nasa kaluwalhatian kayo. Dahil dumarating ang panahon, nagsasuffer kayo. Everybody say amen? Praise God. Pero darating ang panahon, ng lahat ng mga nakaranas niyan ay luluwalhatiin ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Kaya, pangatlo, the church is Christ's pure bride. Tayo po ang kasintahang babae na ikakasal sa pagbabalik ni Jesucristo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung haharap na church ay yung malinis. Kasi nga, mga kapatid, yung bride na humaharap, mga kapatid, sa kasalan, dapat talaga pure. Mga kapatid, no? Ang church ay itinulad sa babae o kasintang babae na humaharap sa araw ng kanilang kasal. Everybody say amen. Ang tao, kaya lang haharap sa kasal kapag may deposit na Kailangan na Pero, kapatid, napakahalaga po, mga kapatid, yung tinatawag nating matrimony, praise God, ng kasal, mga kapatid. Lagi magsabi ang praise the Lord. Kaya bago dumating yung bagay nito, tayo pong lahat ay patuloy na nililinis. Everybody say amen.
tayong lahat ay nasa purification process ng Panginoon. Kasi hindi tayo mararapture na meron pa ring bahay dungis. Bagamat yung ultimate, mga kapatid, na talagang sa isang kisap mata, lahat ay babaguhin. Sabi ng Panginoon, siya gagawa nun, hindi tayo. The rest, ang Diyos ang gagawa. Pero dapat magsikap ka, amen, na ang buhay mo ay mailapit mo ng ayos sa Panginoon. Amen? Dapat meron tayong paglago. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat meron tayong stages na pinagdadaanan para lumago, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Lahat niyo magsabi ng amen. Praise God. So, next week ay tutuloy po natin ang mensahe natin sa susunod na linggo. Church pa rin. Pero, paano ba natin pinapatay ang church? How to kill a church? Kapag ang mga bagay na yon ay hindi natin alam, ginagawa natin yon, ikaw mismo, sarili mo, pinapatay mo. Kasi you are the church. You are the church. Amen. Praise God. Yung ibang nagpapatuloy na ginagawa kalooban ng Diyos, patuloy na lang binubuhay yung mga sarili nila. Kasi ang church ay hindi building. Ang church ay ikaw. The temple of the Holy Spirit is you. Ikaw, mga kapatid. Kaya kung may papatay, amen, ikaw pa rin ang gagawa. Minsan, itong malupit sumisingit pa si Satanas Sabi sa Satanas, pagod ka na? Ako naman. Baka pagod ka na, ako naman gagawa sa'yo. Pahinga ka muna. Hindi, dapat, tayo? Ano tag dito? Teamwork tayo, teamwork. Matindi yun, mga kapatid. Praise God. Kaya, next week, mga kapatid, amen, as we continue to study about the church, we will continue, amen, to hear the message about the church. But how we kill a church. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo magpuri sa Panginoon. Tayo magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Amen. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos para tayo ay dalhin sa kaliwanagan at ilisin tayo sa kadiliman. Hallelujah. Praise God. Patuloy tayong magpabago sa Panginoon. Patuloy nating isuko ang ating mga puso sa Panginoon. Sapagkat ang pusong ito, sabi nga, ito yung pinanggagalingan ng lahat ng uri ng kasalanan. So, as long na ang pusong ito, hindi si Jesus ang nakaluklok, mga kapatid, maring kalooban pa rin natin ang nasusunod. Pero kung patuloy natin siyang ini-invite na siya po ay manahan sa ating puso, mga kapatid, patuloy po ang Panginoon na gagawa sa buhay natin at tayo kanyang patuloy na babaguhin. Hallelujah. Praise God. Taas natin ang ating kamay. Sige, magpasalamat ka kay Lord. Hallelujah. Invite mo si Lord, pumasok sa puso mo. Hayaan mo siya na magmaniobra ng buhay mo, kapatid. Hallelujah. Patuloy mong unawain, patuloy mong tanggapin ang Panginoon na siyang nararapat na manahan sa puso mo. Hallelujah. Lord, we praise you. Lord, we offer our life before you, Lord. Especially our hearts. Lord God, hallelujah. Change us, Lord. Change us. Baguhin mo kami, Panginoon. Patuloy mong hubugin ang aming puso. Hallelujah. Na mabago sa iyong kalooban. Hallelujah. Yes, oh God.
Ikaw ang aming maluwalhati. Ikaw ang aming maparangalan. Ikaw ang aming mapapurihan. Sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami nagtitiwala. Sa iyo namin ibinibigay ang lubos na aming pagtitiwala. Lord, kumilos ka sa buhay naming lahat. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy mo po kaming ilagay sa kayusan upang kami, Panginoon, ay maging kagamit-gamit bilang isang kasangkapan sa pagpapalago ng iyong kaharian. Salamat ng marami sa pag-iingat mo sa lahat, sa mga sakuna, sa mga aksidente, na inilayo mo ang iyong mga anak. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat maayos kami na nakapagsamba, Panginoon, na walang damage sa aming mga katawan. Maraming salamat po. Patuloy mo pong ingatan ang iyong mga anak na ito. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na maghari sa kanilang buhay. We give you all the praises. We give you all the glory. Hallelujah. Woo, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, church. Worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. Give Him the highest praises. Oh, hallelujah. 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 Oh, we glorify your name. We glorify your name, oh God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang aming pagsamba. Luwalhatiin ka, aming Ama. Luwalhatiin ka, Diyos naming buhay. Diyos naming mga pangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa fellowship. Hallelujah. 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 Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, thank you for the gift of tongues. Thank you, Lord God Jesus, for the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Walang ibang dapat itaas. Walang dapat na ibang itaas kundi siya. Si Jesus ang hari ng mga hari. At siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. We glorify your holy name. Come on, church. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. He is the King of Kings. He is worthy to receive praises. Oh, hallelujah. 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 Lord, hallelujah. Kami po ay nagagalak, Panginoon, sapagkat ibinilang mo kami bilang iyong tunay na anak. Bagamat kami ay adopted, pero the same inheritance ang aming may inherit, Panginoon, katulad ng isang tunay na anak. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Hallelujah. Sa aming paglabas sa lugar na ito, patuloy mo kaming ingatan at patuloy kang mahayag, Panginoon, sa iyong mga anak. We give you all the glory in Jesus' name. Everybody say Amen.
Hallelujah. Palakpak kay Lord. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid. Hallelujah. Magkamayan po tayong lahat. Praise God. Pero yung mga nabanggit ko pong mga kapatid na ho, mag-remain lang po tayo, mga kapatid, ng ilang minuto rito. Praise God.